Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong Pagninilay tungkol sa galit. Ipinahayag ni Apostol Mateo sa kanyang ebanghelyo sa 21 talata ng 5 kabanata ang kautosang ito ni Propeta Moises na ipinaalala ng Panginoong Hesus sa mga nakikinig sa kanya. Sinabi niya, "Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noon, huwag kayong papatay, sino mang pumatay ay dadalhin sa paglilitis." Pagkatapos sa 22 talata ng 5 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Mateo, ipinahayag niya ang mga sumusunod na babala ng Panginoon sa mga tao. Sinabi niya, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nagagalit sa kanyang kapatid ay haharap sa paglilitis. Ang sino mang tumawag sa kanyang kapatid na walang kwenta ay dadalhin sa harap ng konseho. At ang sino mang tumatawag sa kanyang kapatid na hangal at walang silbi ay nanganganib na mapunta sa apoy ng impyerno." Sa 5 kabanata, 23 at 24 na talata ng Ebanghelyo ni Apostol Mateo, ipinahayag niya na pinapayuhan din tayo ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng sinuman bago siya mag-alay sa altar ng Diyos kung mayroon siyang hindi pagkakaunawaan sa kanyang kapatid. Sinasabi dito, "Kaya kung ikaw ay mag-aalay ng iyong handog sa Diyos sa altar at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay may laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang iyong handog. Pumunta ka agad at makipagkasundo sa iyong kapatid, at pagkatapos ay bumalik ka at ialay ang iyong handog sa Diyos." Ganon din naman sa 5 kabanata, 25 at 26 na talata ng Ebanghelyo ni Apostol Mateo, ipinahayag niya na kung meron mang sinuman na magsampa ng kaso laban sa atin at iparating ito sa hukuman, pinapayuhan din tayo ng Panginoong Hesus ng ganito. Kung may nagsampa ng kaso laban sa iyo at dalhin ka sa hukuman, ayusin mo na ang hidwaan ninyo habang may panahon pa, bago pa kayo makarating sa hukuman. Kapag nakarating na kayo roon, ibibigay kanya sa hukom, na siya namang magpapasa sa iyo sa mga pulis at ikukulong ka. Sinasabi ko sa iyo, mananatili ka roon hanggang sa mabayaran mo ang huling sentimo ng iyong multa." Malawakang tinatalakay ng banal na Biblia ang galit sa Luma at Bagong Tipan. Itinuturo nito na bagamat ang galit mismo ay isang natural na emosyon ng tao at kung minsan ay maaaring makatwiran sa harap ng kawalang katarungan, madalas na tinatawag na matuwid na galit. Nagiging makasalanan ito kung ito ay umuusbong sa pagmamataas
o nakapagdudulot ng pinsala o hinayaang lumala. Sa Biblia, ang galit ay nagmumula sa parehong mga motibong matuwid at makasalanan. Ang matuwid na galit, isang banal na tugon sa kawalang katarungan, kawalan ng katapatan sa Diyos o pang-aapi sa mga mahihina. Kilalang pinamalas noong itinaboy ng Panginoong Hesus ang mga nagpapalit ng salapi palabas sa templo. Basahin natin ang mga talata 14 hanggang 16 ng 2 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan. Sinasabi dito, doon sa templo natagpuan niya ang mga taong nagbebenta ng mga baka, tupa at kalapati, pati na rin ang mga tagapagpalit ng salapi na nakaupo sa kanilang mga mesa. Kaya gumawa siya ng latigo mula sa mga tali at itinaboy palabas ng templo ang lahat ng mga hayop, ang mga tupa at mga baka. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi at ikinalat ang kanilang mga barya. At iniutos niya sa mga lalaking nagbebenta ng mga kalapati, ilabas ninyo ang mga iyan dito. Huwag ninyong gawing palengke ang tahanan ng aking ama. Sa kabilang banda, ang makasalanang galit, karaniwang nag-uugat sa kapalaluan ng tao, mga inaasahang hindi natupad, paninibugho, at kawalan ng pagtitiwala sa soberenya ng Diyos. Tinutukoy ng banal na Biblia ang mga pangunahing sanhi ng makasalanang galit gaya ng sumusunod. Una, pride at ego. Itinuturo ng mga banal na kasulatan na ang galit ay kadalasang pinasisigla ng pride at ego na itaas ang sariling layunin. Ang talata 24 ng kabanata 21 ng Aklat ng Mga Kawikaan ay nagsasaad, ang mapagmataas at palalong manunuyo ay siyang tawag sa kanya na kumikilos ng may mapagmataas na puot. Tunay na ginagatungan ng pride at ego ng isang tao ang kanyang mga pansariling interes upang lumago at lumakas. Kung maliit at mahina pa, ang pride at ego ng isang tao ay madali rin itong makontrol. Subalit kapag ito ay lumago na at lumakas na, mahirap na itong kontrolin. Kapag nangyari ang gayon, maaaring itulak nito ang taong iyon upang makagawa ng isang bagay na magpapahamak sa kanya o kaya'y magkasala sa kanyang kapwa-tao o mas malala, ang magkasala sa Diyos. Pangalawa, paninibugo at sama ng loob. Tinutukoy ng Biblia ang hindi naresolbang paninibugo at tunggalian bilang mga direktang sanhi ng galit at alitan. Basahin natin ang 16 na talata ng 3 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Santiago. Sinasabi dito, kung saan may paninibugo at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Gayon din basahin natin ang 20 talata ng 5 kabanata
ng Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo para sa mga taga-Galasya. Sinasabi rito, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at pangkukulam, ang mga tao ay nagiging magkaaway at sila ay nag-aaway. Sila ay nagiging mainggitin, magagalitin at ambisyoso. Sila ay nagkakahiwalay sa mga partido at grupo. Tunay na maituturing na ang panibugho at sama ng loob ay nakalalason tulad ng isang makamandag na kobra. Kung ang kamandag ng kobra ay nagdudulot ng matinding pagdurugo sa loob ng katawan, pagkaparalisa o mabilis na paghinto ng paggana ng mga organ, ang paninibugho at sama ng loob ay para ding kamandag ng kobra na unti-unti nitong sinisira, pinaparalisa at pinahihintong gumana ang konsyensya ng isang taong may matinong kaisipan. At nagtutulak dito na makagawa ng hindi magandang aksyon sa kanyang kapwa o kaya ay magawa ang pinakamalala, ang magkasala ng mabigat sa paningin ng dakilang Diyos sa langit. Makikita ito sa kwento ni Cain na ang pagkainggit sa handog ng kanyang kapatid ay humantong sa unang naitalang pagpatay. Basahin natin ang mga talata 5 hanggang 8 na 4 na kabanata ng Ebanghelyo ng Aklat ng Genesis. Nasusulat dito, ngunit itinakwil niya si Cain at ang handog nito. Labis na nagalit si Cain at sumimangot siya sa galit. Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka galit? Bakit nakasimangot ang iyong mukha? Kung ginawa mo ang tama, nakangiti ka sana. Ngunit dahil gumawa ka ng masama, naghihintay sa iyong pintuan ang kasalanan. Nais nitong maghari sa iyo, ngunit dapat mo itong daigin." Sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, "Pumunta tayo sa bukid." Nang nasa bukid na sila, hinarap ni Cain ang kanyang kapatid at pinatay ito. Pangatlo, mga hindi natugunang inaasahan at kontrol. Kapag ang mga inaasahan ng isang tao ay nabigo o ang kontrol ay nanganganib, ang pagkabigo ay kadalasang nauuwi sa galit. Ang kawalan ng pag-asa at galit ni Job ay nagbibigay ng isang larawan sa Biblia ng pagdurusa ng tao, at ang mga hindi natugunan na inaasahan ay napapalitan ng mga pagsabog na emosyon. Basahin natin ang 1 hanggang 6 na talata ng 11 na kabanata mula sa Aklat ni Job. Nasusulat dito, "Bakit patuloy mo akong pinahihirapan sa pamamagitan ng mga salita? Paulit-ulit mo akong iniinsulto at wala kang kahihiyan sa paraan ng iyong pang-aabuso sa akin. Kahit na nagkamali ako, paano ka naman nito naaapektuhan? Akala mo'y mas mabuti ka kaysa sa akin at itinuturing mong patunay ng aking pagkakasala ang aking mga paghihirap. Hindi mo ba nakikitang ang Diyos ang gumawa nito? Naglatag siya ng bitag upang hulihin ako." Pang-4,
hangal sa pagiging padalos-dalos. Nagbabala ang Biblia laban sa kawalan ng pagpipigil sa sarili. Ang mga talata 11 at 12 ng unang kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Santiago ay nagsasabi, "Tandaan ninyo ito, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat isa ay dapat maging mabilis makinig, ngunit mabagal magsalita at mabagal magalit. Hindi naiisa sa katuparan ng galit ng tao ang matuwid na layunin ng Diyos." Hinihikayat ni Apostol Santiago ang mga mananampalataya na maging mabagal sa pagkagalit, dahil ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katwiran ng Diyos. Panglima, hindi makatarungang pagtrato at pagtanggi. Ang nakaranas ng kawalang katarungan o pakiramdam na napahiya at hindi patas na pinupuna ay maaring natural na mag-trigger ng galit. Gayunpaman, ang Biblia ay nagbababala laban sa pagpapalala ng sakit na ito, sa masamang hangarin o sama ng loob. Basahin natin ang talata 31 ng kabanata 4 ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Sinasabi rito, "Alisin ninyo ang lahat ng kapaitan, matinding galit at puot. Huwag na kayong sumigaw o manlait at iwaksi ang anumang uri ng pagkamuhi." Upang makontrol o mapuksa ang galit, dapat matutunan munang maunawaan ang galit. Ang galit mismo ay hindi kasalanan. Ito ay isang natural na emosyon na ibinigay sa atin ng Diyos upang ipahayag ang sama ng loob o kawalan ng katarungan. Maging si Jesus ay nagalit nang siya ay nagalit at nalungkot sa hindi paniniwala ng mga tao. Basahin natin ang talata 5 ng kabanata 3 ng Ebanghelyo ni Apostol Marcos. Nasusulat dito, "Nagalit si Jesus habang nakatingin sa kanila, ngunit nahabag din siya sa kanila dahil sa kanilang katigasan ng ulo at maling pananaw. Pagkatapos, sinabi niya sa lalaki, 'Iunat mo ang iyong kamay.' Iniunat ito ng lalaki at gumaling ito." Gayunpaman, kapag ang galit ay naging hindi mapigilang pagngangalit o nagiging sanhi ng ating pagkilos sa mapaminsalang paraan, ito ay nagiging mapanganib. Nagbabala ang Biblia tungkol sa mga bunga ng pagpapahintulot sa galit na kontrolin tayo. Sa inyong galit, huwag kayong magkasala. Basahin natin ang talata 26 ng 4 na kabanata ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Sinasabi rito, "Kung kayo ay magagalit, huwag ninyong hayaang ang inyong galit ay magtulak sa inyo sa kasalanan. At huwag ninyong hayaang magtagal ang inyong galit sa buong maghapon." Hindi ang mismong pakiramdam ng galit ang mali, kundi kung ano ang ginagawa natin dito. Ang hindi naresolbang galit ay maaring humantong
sa mga mapanirang kilos tulad ng pagsigaw, pagtangging makinig, o pagtugon ng masakit. Kapag nagsasalita tayo ng hindi nag-iisip, maaaring makasakit ang ating mga salita sa iba at mag-iwan ng mga sugat na matagal bago maghilom. Pinaaalalahanan tayo ng 11 talata ng 29 na kabanata sa Aklat ng Kawikaan. Ipinahahayag ng mga hangal ang kanilang galit ng hayagan. Ngunit ang mga matatalino ay mapagpasensya at pinipigil ito. Ang pagkatutong pamahalaan ng galit ay isang mahalagang hakbang sa paglakad kasama ni Jesus. Nagbibigay ang Biblia ng malinaw na gabay kung paano haharapin ang galit. Sinasabi sa 19 na talata ng unang kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Santiago ang sumusunod. Tandaan ninyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat ay mabilis makinig ang lahat, ngunit mabagal magsalita at mabagal magalit. Sinasalamin din ng talatang ito ang mga salita ng Diyos mismo nang ipahayag niya ang kanyang sarili kay Moises sa 6 na talata ng 34 na kabanata sa Aklat ng Exodus na nagsasaad, dumaan ang Panginoon sa kanyang harapan at nagpahayag, "Ako ang Panginoon, ay Diyos na puspos ng habag at awa, hindi madaling magalit at nagpapamalas ng dakilang pag-ibig at katapatan." Hinahamon tayo ng mga talatang ito na huminto sandali bago tumugon, na nagbibigay sa atin ng oras upang magnilay-nilay at tumugon ng may pag-iisip. Kadalasan, kapag lumitaw ang alitan, hinahayaan nating manguna ang galit, na binabaliwala ang kahalagahan ng pakikinig at pagtugon ng may kagandahang loob. Ang pamamahala ng galit ay nagsisimula sa pagkilala sa sarili. Mahalaga ang pagkilala kung kailan tayo nagagalit at bakit. Pakiramdam mo ba ay hindi ka iginagalang? Nalulula ka? Hindi maintindihan? Ano ang nasa likod ng ating galit? Kapag natukoy na natin ang pinagmumula ng ating galit, maaari natin itong idulog sa Diyos, humingi ng tulong sa Kanya upang tumugon na may pagtitiis at karunungan sa halip na mag-react ng padalos-dalos. Ito ay itinuloy sa 26 na talata ng 26 na kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Nasusulat dito, "Kung kayo ay magagalit, huwag ninyong hayaang ang inyong galit ay humantong sa kasalanan. At huwag ninyong hayaang magtagal ang inyong galit sa buong maghapon." Ang pagpipigil sa galit ay maaaring magdulot ng pag-uugat ng sama ng loob at hinanakit sa ating mga puso, na makakasira sa mga relasyon at makakapigil sa atin sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay may mahalagang papel sa prosesong ito. Samantalang ang galit ay kadalasang umuusbong sa tunay na kirot o kawalan ng katarungan, ang pagpapatawad sa iba
ay nagbibigay daan sa atin na mailabas ang pasanin at humingi ng paggaling sa pamamagitan ni Kristo. Ang galit sa pangkalahatan ay hinahati sa dalawang kategorya sa banal na aklat. Una, ang matuwid na galit. Inilalarawan ito bilang lakas na nagmumula sa Diyos upang tumindig laban sa kawalang katarungan o ipagtanggol ang kapwa. Madalas itong iniuugnay sa Diyos sa parehong tipan at ipinamalas ni Jesus nang linisin niya ang templo. At pangalawa, ang makasalanang galit. Kabilang dito ang matinding puot, kapaitan, masamang hangarin o pagnanais na maghiganti. Mahigpit na nagbababala ang banal na aklat laban sa ganitong uri ng galit na tinutukoy ito bilang isang gawa ng laman na humahantong sa kahangalan at kapahamakan. Tinutukoy ng kasulatan ang pagkakaiba sa pagitan ng makasariling galit at matuwid na galit laban sa kawalang katarungan, na binabanggit na ang Diyos ay mabagal sa pagkagalit, ngunit si Jesus ay nagpahayag ng galit. Tulad ng ipinapakita sa mga talata 13 hanggang 18 ng 2 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan na nagsasaad, malapit na noon ang pista ng Paskwa, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Doon sa templo, natagpuan niya ang mga taong nagbebenta ng mga baka, tupa at kalapati, pati na rin ang mga tagapagpalit ng salapi na nakaupo sa kanilang mga mesa. Kaya gumawa siya ng panghagupit mula sa mga tali at itinaboy palabas ng templo ang lahat ng mga hayop, ang mga tupa at mga baka. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi at ikinalat ang kanilang mga barya. At iniutos niya sa mga lalaking nagbebenta ng mga kalapati, ilabas ninyo ang mga iyan dito. Huwag ninyong gawing palengke ang tahanan ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi ng kasulatan, ang aking pagmamalasakit sa iyong tahanan, O Diyos, ay nag-aalab sa akin na parang apoy. Tinanong siya ng mga pinunong Hudyo, anong himala ang may pakikita mo sa amin upang patunayan na may karapatan kang gawin ito? Sa kabaligtaran, ang makasalanang galit na nag-udyok ng pagmamataas ay binabalaan laban sa tulad ng sa 19 na talata ng 12 kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na nagsasaad, huwag kayong maghiganti, mga kaibigan, kundi hayaan ninyong ang puot ng Diyos ang gumawa nito. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa mga sandali ng galit, kapag ang ating mga emosyon ay tila hindi na makontrol, mahalagang tandaan na ang Diyos ay nag-aalok ng kapayapaan. Ang 6 na talata ng 4 na kabanata sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ay nagsasabing,
Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ngunit, sa lahat ng inyong mga panalangin, hilingin sa Diyos kung ano ang inyong kailangan, na humihiling sa Kanya na may pusong may pasasalamat. Hinihikayat tayo ng mga talatang ito na dalhin ang lahat, ang ating mga pagkabigo, ang ating galit, at maging ang ating mga damdamin ng pagkayamot sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nangangako siya na bibigyan tayo ng kapayapaan na higit pa sa kayang unawain kahit nasa gitna ng alitan. Kung nahihirapan ka sa iyong pakiramdam ng pagkainis dahil sa maliliit na bagay, malagang pag-isipan ang pinagmumulan ng pagkadismaya na iyon. Minsan, ito ay naguugat sa mas malalim na isyu tulad ng pagmamataas, stress, o mga hindi natutupad na inaasahan. Ang pagdudulog ng mga damdaming ito sa Diyos sa panalangin ay makakatulong sa atin na magkaroon ng mas malinaw na pananaw at maiwasan ang galit na maging sanhi ng hindi malusog na pag-uugali. Upang gapiin ang galit at matagpuan ang pangmatagalang kapayapaan, kailangan natin ang salita ng Diyos bilang gabay araw-araw. Ang banal na Biblia ay nag-aalok ng karunungan at pampatibay loob na tumutulong sa atin na lumago sa pagpipigil sa sarili at pagtitiis. Habang binabasa natin ang banal na kasulatan, ang Diyos ay kumikilos sa ating mga puso upang baguhin tayo, upang maging mga taong madaling makinig at mabagal magalit. Itinuturo sa atin ng unang talata na 15 kabanata ng Aklat ng Mga Kawikaan ang sumusunod. Ang mahinahong sagot ay nagpapatahimik ng galit, ngunit ang marahas na sagot ay pumupukaw nito. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa banal na Biblia, matututunan natin kung paano tumugon ng may kahinahunan kahit na sa harap ng alitan. Kung nahihirapan ka sa iyong galit, maging ito man ay matinding pagsiklab ng puot, madalas na pagkainis o hirap sa pagkontrol ng galit, hinihikayat ka naming humingi rin ng tulong sa mga eksperto. Bukod pa rito, makasusumpong ka ng pag-asa sa salita ng Diyos. Ang kanyang mga turo ay nagbibigay ng gabay kung paano haharapin ang mga hidwaan ng may pagtitiyaga at pagpapakumbaba upang hayaang maghari ang kanyang kapayapaan sa iyong puso. Kapag isinasama natin ang Diyos sa ating mga pagsubok, tapat siyang gagabay sa atin tungo sa kalayaan. Gumawa ng hakbang ngayon at hayaang baguhin ng kanyang salita ang iyong puso. Kaya, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang mga pangunahing aklat at kabanata sa banal na Biblia na tumatalakay sa galit. Una, ang aklat ng mga kawikaan, karunungan tungkol sa pagtitimpi. Ang aklat na ito ay madalas na nagbababala laban sa mga panganib ng mabilis na pag-init ng ulo
at sa pinsalang dulot ng walang pigil na puot. Kabilang sa mga kapansin-pansing kabanata ang Kawikaan 15 at Kawikaan 29 na nakatuon sa kung paano pinapawi ng mahinahong tugon ang alitan at kung paano nauugnay ang karunungan sa pagtitiis. Ang aklat ng Kawikaan ay nag-aalok ng praktikal na payo sa pagkontrol ng iyong init ng ulo upang maiwasan ang mga kahangalan. Kasama dito ang mga pangunahing talatang sumusunod. Unang talata na 15 kabanata ng aklat ng mga Kawikaan na nagsasabing, ang malumanay na sagot ay nagpapakalma ng galit, ngunit ang marahas na sagot ay nagpapasiklab nito. Sa 29 na talata ng 14 na kabanata ng aklat ng mga Kawikaan, nasusulat dito, ang nananatiling mahinahon ay matalino, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita lamang ng kanyang kamangmangan. At panghuli, ang mga talata 24 at 25 ng 22 kabanata na nagsasabing, huwag kang maipagkaibigan sa mga taong madaling magalit at marahas. Baka matutunan mo ang kanilang mga gawi at hindi mo na ito mabago. Pangalawa, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, 4 na kabanata. Dito nagbigay si Apostol Pablo ng isang kilalang gabay sa praktikal na pagtugon sa galit sa bagong tipan. Sinabi niya, huwag kayong magkasala dahil sa inyong galit. At pinayuhan ang mga mananampalataya na ayusin ang mga hidwaan bago matapos ang araw upang hindi bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Pangatlo, ang Ebanghelyo ayon kay Apostol Santiago, unang kabanata. Dito nagbibigay si Apostol Santiago ng praktikal na gabay sa pakikipag-usap at hinihikayat ang mga mananampalataya na maging mabilis makinig, mabagal magsalita at mabagal magalit. Sapagkat ang galit ng tao ay bihirang magbunga ng katwiran ng Diyos. Pang-apat, ang Ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 5 kabanata. Sa sermon sa bundok, pinalawak ni Jesus ang utos laban sa pagpatay. Ipinaliwanag niya na ang pagtataglay ng matindi at walang katwirang galit sa kapwa ay nagiging dahilan upang ang isang tao ay mapailalim sa paghuhukom. Panglima, ang aklat ng mga awit. Madalas na inilalarawan ng aklat ng mga awit ang galit ng mga may akda bilang tugon sa kawalang katarungan, pati na rin ang matuwid na galit ng Diyos. Habang madalas na pinapayuhan ang mga mambabasa na iwasan ang kapaitan at matyagang maghintay sa Panginoon. Ang aklat ng mga awit ay naglalaman ng maraming talata na tumatalakay sa galit. Makikita rito ang iba't ibang mukha ng galit. Ang galit ng tao, ang galit ng Diyos, at kung paano ito
dapat kontrolin o harapin. Narito ang ilang pangunahing kabanata at talata na naglalaman ng mga turo tungkol sa galit. Tungkol sa galit ng Diyos. Ikalimang talata ng 30 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, nasusulat dito. Ang kanyang galit ay panandalian lamang, ngunit ang kanyang kabutihan ay panghabang buhay. Maaring dumaloy ang mga luha sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Ipinapakita rito na ang galit ng Diyos sa ating mga pagkakamali ay panandalian lamang, ngunit ang kanyang awa at pag-ibig ay walang hanggan. Tungkol sa pagkontrol sa sariling galit. Ikawalong talata ng 37 kabanata sa Aklat ng Mga Awit, nasasaad dito. Huwag magpadala sa pag-aalala o galit. Nagdudulot lamang ito ng gulo. Isang payo na iwasan ang mangamba o kaya'y magtanim ng galit o puot, dahil ito ay madalas na nagtutulak sa tao upang makagawa ng masama. Panalangin laban sa galit ng Diyos. Unang talata ng 6 na kabanata ng Aklat ng Awit, nakasaad dito. Panginoon, huwag kang magalit at sawayin ako. Huwag mo akong parusahan sa iyong galit. Ito ay panalangin ni Haring David, kung saan hinihingi niya ang habag ng Diyos sa halip na ang kanyang puot o parusa sa gitna ng kanyang mga pagsubok. Ang katangian ng Diyos na mabagal sa galit. Ikawalong talata ng 103 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, nakasaad dito. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at puno ng walang hanggang pag-ibig. Binibigyang diin dito ang katangian ng Diyos na hindi madaling magalit sa kabila ng ating mga pagkakasala. Ang pagpipigil ng Diyos sa kanyang galit. 38 talata ng 78 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, nakasaad dito. Ngunit naging maawain ng Diyos sa kanyang bayan. Pinatawad niya ang kanilang kasalanan at hindi sila nilipol. Maraming beses niyang pinigil ang kanyang galit at sinupil ang kanyang matinding puot. Inilalarawan ng mga talatang ito ang pasensya ng Diyos sa matigas ang ulong Israel na nagpapakita ng kanyang awa. Dapat nating suriing mabuti ang galit na nasa ating kalooban. Maaring akalain nating kaya natin itong kontrolin. Ngunit sa kasamaang palad, madalas na ang ating damdamin ng puot ang kumokontrol sa atin at nagtutulak sa atin na gumawa ng mga bagay na hindi natin gagawin kung tayo ay nag-iisip ng malinaw. Kaya naman, ang hindi naresolbang galit ay dapat ituring na parang isang time bomb na maaring sumabog anumang oras, na sumisira sa ating sarili at nagdudulot ng pinsalang hindi na maitatama ng iba. Totoo na hindi lahat ng galit
ay mali. Ngunit, ang anumang maling galit ay kailangang kilalanin at ipagtapat bago pa ito humantong sa pagpatay. Kapag ako ay nagalit, nawawala rin ang aking katuwiran. Hindi ko may pagmamalaki ang anumang ginawa ko ng may galit. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang katanungang ito para iyong pagnilayan sa sarili mo. Pero kung nais mong ibahagi ang iyong pagninilay sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ay malugod naming tatanggapin para sa pagpapalago at pagpapatibay ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. May aral bang naibahagi sa iyo ang pagninilay na ito tungkol sa galit? Idagdag mo rin dito, kabayan, ang talatang ito mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, 17 kabanata, 14 na talata. Ang simula ng pagtatalo ay parang unang lamat sa isang dam. Pigilan ito bago pa lumala. Pangwakas, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Siya na nakalupig ng kanyang galit ay lumupig ng isang malakas na kaaway. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.